Nakakalungkot tong balitang to mga tol, no? Dahil sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, no? Dahil nga sa mga kaguluhan na nagaganap ngayon, nababalita na rin tayo sa ibang bansa. Mga tol, tingnan nyo to no? Sabi rito sa balita, Australia, naglabas ng travel advisory laban sa Pilipinas mga tol. Sabi rito sa report, yan no, pinayuhan ng Australian government ang kanilang mga mamamayan na maging maingat sa pagpunta ng Pilipinas dahil sa banta ng terorismo at karahasan. Biruin mo yun mga tolo, yun ba yung gustong mangyari ng mga Pilipino na maging tingin sa atin ng ibang bansa? 'Di ba? Banta ng kaguluhan, terorismo, karahasan mga tol. No? So panoorin natin tong balitang to mga tol mula rito sa UNTV. Pinayuhan ng Australian government ang kanilang mga mamamayan na maging maingat sa pagpunta ng Pilipinas dahil sa banta ng terorismo at karahasan. Sa inilabas na travel advisory ng Australia para sa mga mamamayan nito, binigyan diin na umiwas sa mga protesta at malalaking pagtitipon dahil maaari itong mauwi sa kaguluhan. Pinayuhan din nila ang mga ito na huwag magtungo sa Central at Western Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at katimugang bahagi ng Sulu Sea dahil sa mataas na banta ng terorismo at kidnapping. Alam mo, pag may mga ganitong klaseng advisory, no, syempre nagdudulot din yan ng pangamba, takot sa mga gustong magbakasyon sana sa Pilipinas, diba? Na alam mo yon, makakahikayat sana tayo ng mga turista para sa ating ipinagmamalaking mga tourist destination dito sa Pilipinas. Syempre mga kapatid, maganda rin sana ang pasok niyan para sa ating ekonomiya pag dumadagsa ang mga turista. Pero dahil nga sa mga banta ng mga kaguluhan, dahil nga sa samot-saring mga, alam mo yon, nababalita ngayong kaguluhan dito sa Pilipinas, may mga nagbi-video pang mga vlogger na sinasabing kung taga Metro Manila ka, mag-stock ka na ng tubig, power bank, pagkain, kung mayroon ka mga kasamang seniors at nagme-maintenance, mag-stock ka na rin ng gamot dahil something coming up. 'Di ba may mga ganun mga kapatid, 'di ba? Anong dulot niyan? Takot mga tol. Hindi lang sa mga Pilipino, pati sa mga turista. Ano nangyayari mga tol? Sino apektado? Sinong talo? Di ba lahat tayo? Yun yung sinasabi natin mga kapatid . Yun yung sinasabi natin. Talo tayong lahat dito. Diba? Ngayon, habang tayo talo rito mga kapatid, sa isang interview naman mula rito sa Inquirer.net, ang sabi ni VP Sara Duterte, hindi Duterte ang problema dito sa Pilipinas. Ano ba yung mga problema rito sa Pilipinas? Panoorin natin to. Huwag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Tama po. Well, correct din naman mga kapatid. Sa totoo naman talaga, mga tol, isa lang sila ngayon sa pinoproblema ng ating kalaban nila. Kasi gobyerno laban sa gobyerno ngayon . Alam naman natin mga kapatid, si VP Sara part pa rin ng ating government. Dahil siya ay VP, Vice President. Diba? Ngayon, magkalaban sila, magkaaway sila ng presidente natin. Diba? At ang mga DDS mga tol ay galit din syempre sa ating presidente dahil nga syempre pag galit ka, kaaway mo ang Duterte, since DDS sila, galit ka rin kay Marcos. Ganun naman ng normal mga tol . So ano-ano yung mga problema? Ang problema ng bayan, kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Naku po. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Nakalimutan ata ni VP Sara na bago si Marcos naging presidente muna tatay niya. 'Di ba? At yung mga kausap niya sa Netherlands, hindi naman niya nag-abroad o nagpunta sa Netherlands nung kapanahunan na ni PBBM. Malamang itong mga kausap niya matagal nang nasa Netherlands yan mga tol. Ibig sabihin, sa madaling salita, matagal na ang problema. 'Di ba? Dito sa Pilipinas, kawalan ng oportunidad. Ngayon, kung matagal na ang kawalan ng oportunidad mga tol, maisisisi ba natin 'yon sa isang tao? 'Di ba? Naging presidente tatay niya, ba't hindi nagsiuwian tong mga to? Alam ko nasasabihin ng iba, kasi nagka-pandemic . Oo, nagka-pandemic mga tol. Pero, hindi natin pwedeng isisi sa iisang tao sa administrasyon ngayon kung bakit nandirito sa Netherlands o nasa ibang bansa yung ating mga kababayan at doon naghahanap ng trabaho.
Matagal na ang korupsyon dito sa Pilipinas, mga tol. 'Di ba? Nahinto yung pag-asenso natin. No? Wag na rin tayo magturo, wag na tayo magsisi kung sino-sino mga nagbenta ng mga assets natin, nagbenta ng mga kung ano-ano, 'di ba? Pinigil yung pagpapaunlad ng ating militar. Ang dami mga kapatid, daming nangyari dito sa Pilipinas at hanggang ngayon napag-iiwanan tayo. Oportunidad doon sa ating bansa. Mhm. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang kagutuman, Mhm. patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Mhm. Makikita nyo yung Netherlands, di ba? Yes po. Gusto natin maging Netherlands ang Correct. Paano tayo? Sana no? Sana totoo no? Sana nga mangyari mga tol na maging Netherlands ang Pilipinas, mga kapatid. Pero paano mangyayari 'yun? 'Di ba? Hindi naman nawalan ng korupsyon dito sa Pilipinas. 'Yun ang number one kalaban natin. Mga tol, lagi ko nga sinasabi sa mga past reaction video natin, kahit na gaano pa katino ang ilagay mong presidente dyan, kahit na santo pa ilagay mo dyan, hindi niya hawak lahat, hindi niya kita lahat, hindi niya 24 hours na mo-monitor ang lahat. Andiyan dyan na yung mga kontsabahan sa ilalim, andiyan dyan na yung mga dati na nilang ginagawa. Mga tol, andiyan dyan ang korupsyon, mga under the table kung tatawagin natin. Kahit sabihin mong ilagay mo dyan, isang presidenteng hindi corrupt. Pero pababa mga tol, hanggang sa SK, hanggang sa barangay, 'di ba? Corrupt. Tanong, may magbabago ba sa Pilipinas? Hindi, wala. Paano tayo magiging Netherlands niyan? 'Di ba? Ito pa mga problema mga tol, 'di ba? Ang taas ng singil ng kuryente rito sa atin. 'Di ba? Ang taas ng singil ng kuryente rito sa atin. So, sino gaganahan mag-invest, 'di ba? Tapos meron pa tayong mga batas na mas malaki ang kikitain ng Pilipinas kaysa dun sa mga investor dito. Pero sila yung mamumuhunan, syempre, sila yung magpapasok ng pera dito sa Pilipinas tapos maliit lang ang kikitain nila. Nagba-backout sila, ayaw nila, nagdadalawang isip sila. Sa ibang bansa na lang ako mag-i-invest. Sa ibang bansa na lang ako magpapasok ng negosyo. 'Di ba? Isa 'yun sa mga problema rito mga tol. 'Di ba? Ang dami pang kurakot. lahat ng ating mga kababayan kahapon, nung isang araw, ngayon, na patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa ating dating Pangulo. Nakikita po natin yung kanilang mga peace rallies Mhm. doon sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar. Sa nagpapasalamat tayo na merong nagdadasay, marami ang nagdadasay. Marami ang nagdarasal, marami ang dumadalangin mga tol. At sana mga kapatid ay hindi mauwi ang Pilipinas no, sa mga kaguluhan tulad na lamang nung ating mga napapanood na sana wag tayong mahantong sa ganon. Kasi biruin mo maging ibang bansa naglalabas na ng mga travel advisory sa kanilang mga kababayan. Pinag-iingat dito sa Pilipinas. 'Di ba nakakalungkot isipin na sa kabila ng ating paghihikayat ng turismo o sa turista, 'di ba? Habang pinapaunlad natin yung ating industriya ng turismo, ngayon maaapektuhan yung mga ating mga kababayan na umaasa sa mga turista na pupunta sa kanilang lugar para magbakasyon. Ang problema mga tol, kung ganito ang mga kaguluhan sa Pilipinas, apektado yan. 'Di ba? Apektado talaga. Anyway, bilang isa Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.